Isang buwan nang lumipas ay nabalitaan ni Shohei na ginawang pangalawang chancellor ni Rien si Karin. Naisip niyang isang banta si Karin dahil sa talino nito sa strategy na napatunayan sa Battle of the Konkoku Pass. Kaya naman kailangan nilang gamitin ang panahong ito para mas mapalakas ang hukbo ng Qin. Ang Shin unit ay pinadala sa Kokuyo Hills ngunit nagawa pang magduelo ng dalawang pinuno kung saan tinatamaan ng lieutenant ang kanilang commander. Samantala hinihintay nila ang pagdating ng 50,000 unit na makakasama nila. Saka dumating si Ogiko kaya nalaman nilang si General Konki ang makakasama nila sa laban. Subalit nalaman nilang nakapag-set up na ng camp ang Konki Army. Kinabahan ng mga kasama dahil kilalang malupit ang Konki Army kahit sa mga kakampi. Kaya kabado silang nagtungo sa camp ngunit di natatakot si Denyo. Napansin nilang maraming alahas at mga babae ang mga ito dahil di pa rin natanggal ang pagiging mga bandido nila. Saka pinugutan pa sa harap nila ang isang bihag. Nagulat ang bida na nasa likod niya si Konki kaya muntik na siyang mapabunot ng espada dahil sa nakakatakot na aura nito. Nais ni General Konki na sundin nila ang kanyang pamamaraan at maaari daw nilang gawin ang lahat para manalo. Pag-uwi sa camp ay nagtanong ang mga kasama at nakumpirma nila kay Bihei na mga barbaro ang Konki Army pero mabango daw ito. Dumating si Captain Naki mula sa Konki Army upang maintindihan nila ang kinikilos ng kanyang boss. Ngunit naghanap ito ng kapalit niya bilang maging interpreter din ni Shin at nagpresenta si Bihei para sa mga babae. Nagpakilala ito kay Shin na isang battalion commander at nagtungo na rin daw si Bihei sa Konki Army. Pagkagising ni Konki ay narinig nila ang signal nito kaya agad na kumilos ang buong hukbo na merong total na 58,000 unit. Sa Lian Castle ng Sho ay umaasa ang mga tao na magwawagi ang kanilang pinuno na si General Kisui kasama ang dalawa niyang Lieutenant General na sila Ryuto at Batei. Natatakot ang mga bata na ma-torture ng Konki Army. Kaya ipinangako ng kanilang pinuno at mga kasama na hindi niya ito hahayaang mangyari. Si Keisha ang magiging commanding general nila kasama si General Yu Ying. At 70,000 unit naman ang ipinadala ng Sho. Pinagmasdan nila ang kagubatan na first time nilang maging battlefield. Saka ipinatawag si Shin ni General Konki. Nang dumating sila ay agad na pinag-usapan na kailangan nilang makuha ang 5 mga bundok ng Kokuyo Hills. Ang Reido unit ang kanilang left flank at ang Shin unit naman sa right flank at kailangan nilang mauna upang makuha ang bundok sa gitna. Saka nagbanta pa si General Konki na gugulong ang kanilang mga ulo kapag nabigo sila ngunit siniguro ni Shin na siya ang pinaka-porsigido sa kanila. Agad na sumugod sa kagubatan ng kanilang grupo at nagpas siyang humiwalay sila Kyukai para mag-scout. Samantala palihim na nagtungo ang grupo nila Batei at Ryuto sa strategic location nila sa kagubatan. Samantala nahihirapan ang mga kawal ni Shin sa mga kumunoy. Ngunit kailangan nilang mauna sa lokasyon upang makuha ang bundok sa gitna. Nang biglang kinuha ni Shin si Ten dahil may dumating na ambush. Sinugod nila Shin ang mga ito ngunit pinagpapatay sila ng mga kalaban mula sa likod. Kaya pinag-utos na ni Ten na umatras muna sila at muntik pa siyang atakihin ng isang kalaban, ngunit bigla pang dumating si Batei na sinalag ng bida at nauubos na rin ang kanilang mga kawal pero umatake rin si Shin at pinag-utos na kailangan nilang lumaban para makaligtas. Saka nakita nilang nakuha na pala ni Ryuto ang isa nilang bundok. Nakita nila rin Gyoko at Konki ang smoke signal pero di nila matukoy kung kanila ito. Nakipag 1v1 si Shin kay Batei at dahil sa lakas ng dalawa ay naputol ang paa ng kabayo ni Shin. Nang dumating sila Sosui ay nagbanta na lang si Batei saka ito tumakas. Napansin ni Keisha ang malaking hakbang na ginawa ni Kisui. Giit ni Kisui na kumpiyansa siya kina Batei at Ryuto na magagawa ito. Si Ten naman ay nag-iisip ng strategy kung paano mababawi ang bundok. Kaya naghanda ang heavy infantry ni Denyo na siyang magiging frontliner. Samantala maingat at palihim na umikot sila Shin para mang backstab. Subalit mga dummy lang pala ang nandoon kaya nagsayang lang sila ng oras na siyang dahilan upang makapag-advance ang show sa Central Hill. May nakita si Kyukai na isang town kung saan di alam ng mga tao ang digmaan na nangyayari. At nagtungo si Kyukai upang sabihan ng mga ito kahit tutol ang mga kasama. Nagmamadali sila Bihei dahil nauna na ang Raido Gang upang bantayan ang isa pang bundok. Napatanong si Bihei kung bakit gang ang tawag nito. Kaya nalaman niyang ang lahat pala ng kasapi ni Konki ay mga samahan ng bandido na isa-isa niyang tinalo upang sumali sa kanya. Kailangan din daw nilang mag-ingat sa nasa kaliwa nilang mga barbarong Zeno Gang lalo na sa halimaw na leader nitong si Zeno. At meron pang mga malulupit sa likod kaya di sila pwedeng magmabagal sa pagtakbo. Kalaunan ay dumating si Konki upang mabawi ang nakuha sa kanilang bundok dahil kila Shin. Natutuwa ang show general sa kalamangan na nakamtan nila. Saka target din nila ang Central Hill na pinakamataas sa lahat ng bundok doon. Pinatay lang ni Konki ang mga kasapi ng Zeno Gang na nakaharang sa kanya. Saka sinabihan niya si Zeno na pagsabihan ng mga tauhan nito. Inatake nila Shin ang mga nakaharang na kalaban ngunit pinagpapatay sila dahil nahulog sa isang trap. Samantala pinagpapatay lang ni Zeno ang mga walang laban na sundalo ng show. At nakita na rin nila Bihei ang pinag-aagawan nilang Central Hill dahil sa ganda ng lokasyon nito.
Nabalitaan ng mga general ng show na nawasak ang depensa nila sa right flank dahil nandoon ang mga barbarong Xeno gang. Kaya nagsuggest si Kisui na wag munang umakyat sa Central Hill dahil baka maambush sila ng Xeno clan. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pag-akyat ng show army sa Central Hill na nakita ni Raido kaya sinabi niya ito kay Xeno at agad silang nagtungo. Subalit nahulog sa kanila ang malalaking puno na kagagawa ni General Yuying kasama ng maraming kawal. Samantala sumugod kila Bihei si General Keisha. Naalala ni Kisui na patungo si Keisha sa ibang direksyon ngunit napredict na pala nito ang kalaban kaya muntik na si Bihei mabuti ay nakapagtago siya samantala pinagpapatay na ang mga kasama. Saka narinig niyang balak nitong salubungin ang iba pa nilang kasamahan. Makikita sa mapa na pinagtulungan ng show army ang left flank ng Qin na kinaroroonan nila Raido. Ang strategy daw ni Keisha ay tulad ng isang gagamba na naghihintay na mabitag ang kalaban kaya ito ang nangyayari ngayon sa mga alagad ni Konki. Napagtanto ni Raido na ngayon lang na set up ng ganito ang Konki army. Dahil wala na silang magawa ay nagpasya sila Raido na gamitin ng mga pito na siyang hudyat na tumakas sila para sa kanilang mga buhay kaya nagmistulang nagkakagulo ang lahat na pinagtawanan ni Yuying. Narinig ito nila Konki kaya nalaman nila ang sitwasyon. Sa paningin ng kalaban ay isa lang itong kaguluhan ngunit para sa Konki army ay ito ang paraan upang mabawasan ang kanilang mga casualty mula sa trap. Nakatakas sila Raido at Xeno at ang malupit ay gumanti sila sa paraan na di inaasahan ng show army dahil pangbandido ang kanilang galawan. Naisip ni Ten na aatake ang kalaban sa unang gabi dahil iniisip ng mga ito na di pa nila kabisado ang lugar. Nag-aalala naman si Shin dahil di pa nakakabalik si Kyukai. Samantala si Kyukai ay gumagawa ng plano kung paano sila makakabalik. Ngunit naisip niya munang patayin ang isa sa officer ng show na malapit doon. Dahil naambush lang sila Shin ay nais ng mensahero ni Konki na kunin ang ulo ng bida ngunit ang braso niya ang puputulin nito. Saka nagalit si Shin dahil simula pa lang daw ng laban. Nagbanta din si Shin na ililibing sila saka sinabing alam nila ang responsibilidad kaya kinabukasan ay siguradong babawi sila at kukunin ang ulo ni Keisha. Ipinusta din ni Naki ang sariling braso dahil alam niyang malakas talaga ang mga kalaban. Ngunit handang isugal ni Ten ang sariling ulo na magkakaroon sila ng magandang resulta kinabukasan. Tama nga si Ten dahil sumugod nga ang mga kalaban ngayong gabi. Samantala si Kyukai ay sumugod ng mag-isa dahil ito talaga ang trabaho ng mga tulad niyang nagmula sa assassin tribe. Ginamit niya ang bilis at napatay ang isang bantay. Saka umakyat siya patungo sa kinaroroonan ng general na tila nagdadasal sa isang manika. Ibinaba muna ito ni Ryuto sa kanya inihulog ang isang ilaw upang makita ng mga kasama at pagsugod ay umiwas pa siya sa isang sinulid kaya nahiwa siya ng kalaban. Ngunit nakipagsabayan pa siya dito hanggang sa siya ay mahulog sa bangin. Tapos agad siyang ipinahanap. Dumating ang isang staff officer ni Konki na si Maron upang sabihin ang bagong strategy ngunit nanghingi muna ito ng masarap na tsaa. Giit nitong siguradong magkakaroon na ng labanan kinabukasan sa Central Hill. Kaya kailangan nilang mag-push sa left at right flank upang makabackstab sa mga kalaban sa bundok kaya nakasalalay sa kanila ang panalo. Ngunit kung mabigo sila ay yari daw sila sa Shaggy Gang pero di natakot si Shin. Kinabukasan ay agad na nagsimula ang labanan ng magkabilang panig at nagmadali na rin sila Ten. Subalit nalaman nilang meron palang ilog na kailangang tawirin at napakatibay pa ng depensa ng show sa pamumuno ni General Batey. Sinubukan nilang tumawid sa ilog kaso pinaulanan naman sila ng mga palaso. Dahil dito ay napaisip si Ten dahil wala silang tulay o kahit bangka man lang. Kaya pinag-utos niyang mangalap ng impormasyon sa ilog at nagpakilala ang isang lalaki na mula sa angka ng mangingisda. Nagtaka si Shin kung ba't nagsasayang siya ng oras. Pinaliwanag ni Ten na mauubos lang sila kung wala silang sapat na strategy. Alam din ni Batey na walang makakatawid na kalaban sa kanilang depensa. Sinamahan si Ten ng mangingisda sa ibang parte ng ilog ngunit napakalakas ng agos. Kaya wala na siyang maisip na strategy dahil wala silang sapat na oras para gumawa ng tulay o bangka. Naiinip na si Garo dahil nauubos na ang oras ngunit lumabas na si Ten at sinabi ang kanilang strategy na si Lieutenant N ang magiging susi. Nagsimulang sumugod sila Shin sa ilog ngunit agad silang pinaulanan ng mga palaso. Saka naman sumugod sila Ten sa pangalawang mababang parte kasama ang mga elite members. Naalala ni Batey na napredict na ni Ryuto ang strategy na ito ng Qin. Subalit di nila alam na may pangatlo pang unit ang Shin Force sa tulong ng mangingisda na muntik na ring malunod pero nakabit nito ang lubid. Sinubukan ng isang kasama na tumawid subalit di nito kinaya. Ngunit nang makita nila ang dugo ng mga kasama ay lumakas ang kanilang loob dahil sila ang susi sa tagumpay kaya sinubukan pa rin ito nila N. Dito ay nag-flashback ang buhay ni N dahil hindi naman talaga siya isang sundalo pero naging lieutenant ni Shin. Hindi rin naniniwala si Garo na magagawa niya ang misyon. Ngunit dahil sa pag-aalab ng puso ay ibinigay nila ang lahat upang malagpasan ang pagsubok. Samantala nauubos na sila Shin dahil patuloy ang pagpapaulan ng mga palaso.
nito. Subalit dumating na sila na umatake mula sa likod, kaso malulunod naman sila sa malalim na parte ng ilog dahil sa bigat ng armor kaya binigyan sila ng mga lubid, ngunit paparating na ang Show Army para pigilan sila na sinalubong nila subalit tumalsik dahil wala na silang lakas. Kaya papatayin na si nang dumating naman ang captain at pinagwawasak ang mga ito. Saka sinabi ni Garo na nagkamali siya ng akala kay En. Nakarating ang balita kay Batey na nakatawid na si Shin sa ilog at kasalukuyang sumusunod ang mga kasama nito. Kaya nagtaka si Batey kung paano nakatawid ang mga kasama ni Shin sa parte ng ilog na di nila binantayan dahil sa lakas ng agos. Nakatawid na rin sila Ten kaya napilitan ng maliit na puwersang dala ni Batey na umatras. Nakita rin nila ang mga bangka nito na ginamit ng mga kasama para magtipid ng lakas. Giit ni Shin na mas magaling pa pala si Ten sa sensei nito pero pa-humble pa ang tactician. Samantala ang left flank ng Chin ay pinamunuan ni Raido, at katapat nito sa show si General Yu Ying ngunit nagtitigan lang sila sa buong maghapon kaya nainip na ang Xeno clan. Pero nais ni Raido na magtiwala lang sa strategy ng kanilang boss. Sa kaliwa ng Central Hill ay magkatapat sila Brigadier Mara ng Chin at General Kinmo ng show. Sa bandang kanan ng Central Hill ay pinasugod ni Brigadier Kokoo ang marami niyang kawal at pinag-utos namang backstab sa mga kalaban. Natakot si General Haigang ng show dahil unpredictable ang kilos ng Konki Army. Nang malaman ni Kokoo na nagtagumpay ang Shin unit sa pag-push ay pinag-utos niya na maglunsad ng all-out attack. Subalit narinig nila ang tunog kaya nabaling ang atensyon ng lahat kay Kisui na nagpalakas ng loob sa Show Army. Na dahilan upang mas lumakas ang mga sundalo ng show na kanina ay natatalo na. Sumugod pa ang napakaraming Show Army subalit di sila nakatagos kay Zhao Yun. Naisip niyang pag naging bayani siya sa laban ay papayag na si Kokoo na makasama siya mamayang gabi. Subalit winasak lang sila ni General Kisui at tuluyan siyang tinapos. Di inaasahan ni Kokoo na makakababa sa bangin sila Kisui. Pinagpapatay niya ng mga palaso ang mga sumugod, saka pinagmasdan ng paligid at pinag-utos sa kailangan nilang umatras dahil sa lakas ni Kisui. Dahil sa ginawa ni Kokoo ay nabawasan ang kanilang mga casualty at napagtanto niyang hindi lang si Keisha ang mapanganib sa mga kalaban. Sa right flank ay nakapush sila Shin ngunit nakapush din sila Kisui sa kanan ng Central Hill. Samantala nag-cheer ang mga kawal kay En dahil sa nagawa nito. Dahil wala pa silang natanggap na command ay balak ni Ten na magpatuloy sila sa pag-push. Ngunit nag-aalala pa rin sila kung nasaan na si Kyukai. Samantala inaalagaan nito ng matanda sa isang village. Nag-aalala din kay Kyukai ang kabayo nito. Saka naalala ng matanda na binalaan sila ni Kyukai kaya alam niyang hindi ito masamang tao. Ngunit pinipilit na nitong kumilos kahit di pa kaya ng katawan. Patuloy na nag-push ang Shin Force at nahihirapan si Batey dahil iniiwasan lang siya nila Shin. Mabuti ay dumating si Ryuto para magbigay ng strategy. Pinatawag ni Ten ang mga squad leader at sinabing ang susunod na target nila ay ang Central Hill. Ngunit napansin ng isang show soldier ang kanilang pagkilos na agad na ni-report kay Batey. Naisip ng kasama na bawiin ang na-push ng Shin unit habang kulang ang kanilang puwersa. Pero nag-alala sila Ryuto na ma-backstab sila Kisui na nasa kabilang bahagi ng Central Hill. Kaya na-recognize ni Ryuto na mapanganib din ang taktisyan ng Shin Force. Nakita ni Kisui na nasa ibaba sila Shin kaya pinagtibay niya ang depensa ngunit nahati ang kanyang atensyon na napansin din ni Kokoo. Dahil dito ay inaasahan ng mga commander na darating si Konki para sakupin ang Central Hill kaya nakahanda ang lahat ng mga unit. Subalit ipinatawag lang ni Konki si Ogiko. Nababahala si Kisui sa pagdating ni Konki samantala naghihintay din si Keisha. Ngunit nagtitigan lang sila sa buong maghapon hanggang sa palubog na ang araw kaya naiirita na ang mga kampo ni Konki samantala nagpapamasahe lang ito habang namumuti ang mata nila Keisha sa paghihintay. Pagsapit ng gabi ay inis na inis din si Ten dahil di kumilos si Konki kaya sinabi ni Naki na malamang ay strategy din ito ng kanyang boss. Maging ang mga lieutenant ni Konki na sila Maron at Kokoo ay di makapaniwalang di kumilos ang boss. Saka sinabi ni Kokoo na isa sa mapanganib si Kisui pero wala ito sa kanilang radar. Pinagbawalan ng matanda na kumilos si Kyukai dahil mabilis naman maghilom ang sugat nito kaya bukas ay makakaalis na siya. Napatanong si Kyukai kung ba't siya nito tinulungan kaya sinabi ng matanda na wala naman silang kinakampihan at wala rin silang ibang malipatan na lugar. Dahil rin sa Lian Guardian na nakuha ni Kyukai ay nalaman ng matanda na kasali si Lord Kisui kaya imposible na daw na manalo ang Chin. Dahil si Kisui daw ang isa sa pinakamalakas ng show pero di na ito sumali sa digmaan mula nang maganap ang trahedya sa Lian kung saan napanood nila Kisui, Batey, at Ryuto na sinunog ang kanilang pamilya sa kanilang harapan. Noon daw ay nakalaban nila ang Anei Castle na pinamumunuan ni Lord Tanghan gamit ang kamay na bakal. Taliwas ito sa pamamaraan ni Lord Li Chang na sobra ang kabutihan sa nasasakupan nitong Lian Castle. Bagamat mas marami ang kawal ni Tanghan ay nagawa pa rin nila Li Chang na makipagsabayan dahil sa tatlong magagaling na mandirigma na tila magkakapatid na ang samahan. Napakatindi ng naging labanan hanggang sa mapatay ni Kisui si Lord Tanghan. Subalit habang ang mga sugatan lang ang umuwi ay palihim na sinakop ng anak ni Tanghan na si Tangjun ang Lian Castle kaya walang nagawa sila Ryuto at Batey.
At kapalit ng buhay ng mga mamamayan ay pumayag si Lee Chang at mga tapat na lingkod nito na magsakripisyo. Pumagitna sila Riboko upang maging opisyal ang kasunduan na hindi na kailanman maaaring galawin ng Ane ang Lian kapalit ng buhay ng mga opisyal nito. Kaya naman sinunog na ni Tang Jun sila Lee Chang bilang paghihiganti sa napatay niyang ama. Bago mamatay ay ipinagbilin niya sa anak na si Kisui ang pamumuno sa Lian Castle. Ang mga Lian doll ay mga lucky charm na binibigay sa kanila ng kanilang mga anak. Merong tatlo nito si Ryuto kaya naisip nilang meron itong tatlong anak. Madaling araw ay dumating ang mensahero ni Konki na magpapadala daw ng reinforcements. Pero nagtataka pa rin si Shin kung ba't ayaw pa rin kumilos ng general. Nagsimula nang sumugod si Batey na sabik na silang patayin. At nais ni Ten na depensahan lang nila ang lugar hanggang di pa nakakatanggap ng utos kay Konki. Naghihintay pa rin si Kisui ng pagkilos mula kay Konki pero tila pinabayaan na nito ang Hishin Force. Maging si General Keisha ay nainip na rin kaya sumugod na ito kaya napangiti si Konki ngunit malaki na ang nababawas sa Hishin Force kaya sobra ng mapanganib ngunit patuloy pa rin sa pagdepensa sila Shin. Nang makita ng bida ang commanding general ng show ay inilabas niya ang tinitipid na lakas. Si Ryuto ay pinag-utos din na maging backup sa elite force ni Keisha upang mabilis na maubos sila Shin. Sa kabila nito ay naiisip ni Kisui na merong mali. Maging si Kinmo ay nagtaka dahil ngayon niya palang nakitang naubos ang pasensya ng master niyang si General Keisha. Tama nga ang hinala nila dahil sinadya talaga ni Konki na di kumilos para mapalabas si Keisha. Nagpatuloy sa paglaban sila Shin. Si Ten ay kinilala din ng husay ni Ryuto sa strategy dahil napapanatili nito ang matibay na posisyon ng show. Kaya pinag-utos niyang mag-focus sila sa posisyon ni Sosui. Subalit napasama si Sosui sa winasak ni Batey pero nakaligtas ito. Sa kalagitnaan ng bundok ay pinagpapatay at sinagasaan lang ng Zenogang ang maraming sundalo ng show. Napansin ni Kisui na ang target talaga ng mga ito ay si General Keisha kaya nagpanik din ang mga kasama sa halimaw na Zenogang. Nalaman ni Kinmo na si Keisha ang natrap. Kaya naalala niya ang sinabi ni Riboko na mapapatay din kahit si Keisha kung matalo ito ng pagkainip. Kaya naisip niyang isang tactical genius talaga si Konki kaya kailangan niyang iligtas ang master subalit sumugod na rin ang buong Chin Army. Dahilan para mapaligiran ng Show Army na kanina ay pinaligiran ng Hishin Force kaya pumabor na ang laban kay General Konki dahil nasa harap na ni Zeno si Keisha. Sa Lian Castle ay natatakot na ang mga bata subalit sinabi ng elder na magtiwala na lang sila kay General Kisui. Sa katunayan ay si Kisui nga ang nanguna upang mailigtas si General Keisha sa mga sundalo ni Konki. Subalit hindi pa rin niya magawang matalo ang halimaw na si Zeno. Kaya ang mga tauhan na lang ni Zeno ang pinuntirya nila. Dahil dito ay kumilos na rin ang hukbo ni Kokoo. Target ng mga archer si Zeno pero pinatay sila ng mga bata nito habang natusok naman si Kisui. Si Kisui naman ang target ng Zenogang ngunit pinatay sila ni Batey. Dumating ang iba pang bata ni Zeno ngunit pinagpapana sila nila Ryuto. Natuwa si Kisui dahil dumating sila kahit di pa niya tinatawag. Dahil dito ay tumakbo na si Keisha at pinigilan naman ni Batey na habulin ito ni Zeno. Ngunit kinukuha na rin sa kanila ang bundok kaya kailangan nilang bumalik. Di rin inaasahan ni Konki na makakaligtas pa si Keisha. Nalaman nila Shin na ginagamit lang pala silang paain. Ngunit nais pa rin ni Ten na tulungan nila ang army ni Kokoo upang masigurong makukuha ang kalahati ng Center Hill. Pero si Shin ay balak na patayin si Keisha. Kaya naisip ni Ten na pagkakataon na nila ito habang di pa nakakabalik si Keisha sa posisyon ngunit kailangan nila ng mabilis na ambush bago sila maubos. Naiwan ng Zenogang sila Bihei kaya sinabi ng isang officer ni Kokoo na doon na lang sila makipaglaban. Subalit patuloy ang pagdepensa ng General Trio ng Lian Castle. At balak din nilang pigilan si Kokoo upang mabawi ang control sa Central Hill ngunit di ito magiging madali kaya tinapik niya ang mga kasama para lumakas ang mga loob. Di nila alam na paparating na rin ang Hishin Force kaya nakita na lang ni Ryuto na winasak nila Shin ang kanilang reserved unit at patungo ito mismo kay Keisha kaya pinipigilan din sila ng mga sundalo ng show at pinaulanan pa sila ng mga palaso mula kay Ryuto at papatayin na si Ten ngunit iniligtas siya ni Kyukai. Pinagpapatay pa ng lieutenant ang mga sumugod na kalaban. Saka nagpapaiwan sila Kyukai para maabot na ni Shin si General Keisha. Nabalitaan ni Riboko na di maganda ang posisyon ni Keisha. Kaya naalala niya noong alipin pa ito pero nanalo sa palaro ng strategy kaya binili niya ito sa isang lalaki. Nakita ni Shin na nasaktan si Kyukai kaya pinag-ingat niya ito saka siya umalis at nagpatuloy sa pag-push ang kanyang mga officer subalit pinagpapatay lang sila ng elite force ni Keisha. Saka pinagmayabang na malapit na niyang makuha ang trono ng ikatlong Three Greats of Show kaya walang kwenta para sa kanya si Shin subalit pinagpapatay lang ng bida ang napakarami niyang bantay kaya sumugod na rin ang mga kasama na nakakaramdam ng lakas kapag nakikita ang captain. Kaya nais tulungan ni Ryuto si Keisha subalit pinutakte sila ni Kyukai. At kahit napinsala ay nakipaglaban pa rin si Ryuto. Naputol ang pole axe ni Shin kaya ginamit niya na ang espada.
Naisip ni Keisha na ipagpaliban ng pagtapos kay Shin dahil kailangan niyang magtipid ng lakas. Dahil matagal sila ay nakatakas na naman si Keisha. Subalit dumating si Naki upang pigilan ang kanilang pagtakas. Dahilan para makahabol ang grupo nila Shin. Pinagpapatay ni Kyukai ang iba pang sundalo at pinaghihiwa si Ryuto upang di makalapit kay Shin. Kaya umatake na ang bida ngunit napaatras naman siya nito. Napagtanto ni Shin na malakas nga si Keisha at naalala ni Ten na nakita niya rin ito sa coalition. Naiksabayan ng mga atake ang dalawa habang inubos naman ni Kyukai ang mga kalaban at naramdaman na ni Keisha ang lakas ni Shin pero nahiwa rin siya nito. Tapos paparating pa ang reinforcement ng show ngunit nagawa na ng bida na mahiwa ito ng malalim. Saka niligtas siya ni Denyo subalit malapit na silang mapaligiran at di pa rin sumuko si Keisha ngunit tuluyan na siyang natalo ng ating bida kaya naalala niya ang boss na si Riboko bago siya mamatay. Sinabi ng bida sa lahat na tagumpay niya nang napatay ang commanding general ng show pero wala silang sapat na oras para kunin ang ulo nito. Samantala natalo na rin ni Kyukai si Ryuto. Bago ito mamatay ay isinauli niya ang Lian doll at ipinangako na di papatayin ang mamamayan ng Lian. Kaso wala na siyang lakas para tumakas kaya katapusan niya na mabuti ay iniligtas siya ng ating bida na parang knight in shining armor habang labis ang pighati ng mga kalaban habang patuloy ang kanilang pagtakas. Labis ang pagkalungkot nila Kisui at Batay nang malaman na bukod sa namatay si Commanding General Keisha ay napaslang din si Ryuto. Dahil dito ay kinumbinsi ni Kisui si Kinmo na magpatuloy sa labanan kahit wala na silang Commanding General dahil kapag nakuha ng Chin ang Kokuyo Hills ay manganganib ang mamamayan ng show kaya pumayag si Kinmo. Galit na galit si Batay sa mga Chin soldier at dumiretso pa ito sa kinaroroonan ni Kokoo. Samantala sumugod si Kisui kay Maron upang tulungan sila Kinmo dahil kailangan nilang mapatay ang maraming kalaban bago pa kumalat ang pagkamatay ng commanding general. Kahit di pa alam ni Konki na patay na si Keisha ay nagbago na siya ng target dahil nalaman niya sa mga bihag na tinorture ng Shaggy Gang ang tungkol kay Kisui kaya panalo na daw siya. Dahil dito ay dumating ang utos ni Konki kila Maron na ibigay muna ang Central Hill sa Show Army kaya nakasimangot ang lahat. Agad na ginawang fortress ng Show Army ang Central Hill na siyang di maintindihan ng mga tauhan kung anong iniisip ng kanilang boss. Kaya pagsapit ng meeting nila sa gabi ay nakasimangot ang lahat. Di na nakapagpigil ang mga officer na magtanong kung ba't ibinigay nila ang posisyon sa Central Hill. Giit ng general na magtiwala lang sila dahil palagi silang nananalo dahil sa kanyang utak. Napanatag ang loob ng mga kasama dahil palagi nga silang ginugulat ng boss sa mga strategy nito. Alam nila Kisui na may binabalak si Konki kaya pinagtibay pa nila lalo ang depensa ng Central Hill. Galit na galit naman si Yuying dahil di agad sinabi sa kanya na patay na ang commanding general. Pero pabor din siya sa pagpapatuloy ng laban. Kinabukasan ay nakita nila ang mga sunog sa gubat dahil sa maitim na plano ni Konki. Pagkadating nila Bihei ay abo na lang ang nadatnan. Sinabi ng kasama na tumutulong ang nayo na ito sa show kaya nila ito ginawa. At napulot din ito ang isang bracelet na pilit na ibinigay kay Bihei. Di rin makapaniwala sila Shin na nabale wala lang ang pinaghirapan nilang posisyon. Nang makita ni Kyukai ang sunog ay agad itong nagtungo na sinundan nila. Kaya nakita nila ang isang nayo na winasak ng Konki Army pero walang mga tao. Subalit nakita nila ang karumal-dumal na gawain ng dating mga bandido dahil pinagpapatay ng mga ito ang mga sibilyan. Nang makita ni Kyukai ang katawan ng matanda na tumulong sa kanya ay pinagtatagpas niya na parang mga damo ang mga halang na kaluluwa. Saka agad din na umalis sila Shin at Kyukai, na nagtungo pala kay Konki upang questionin ang kahayupan na ginawa nito pero walang pake ang general na lalong nagpagalit kay Shin ngunit binanatan siya ni Raido at pinagbantaan. Pero lumaban ang bida kaya nagsuntukan sila ni Raido hanggang sa mapatalsik ito kaya papatayin na siya ni Kokoo pero pinigilan at inihagis ni Kyukai kaya sumugod ang mga tauhan pero pinagbantaan nito si Konki at sila Shin ay tinutukan din sa leeg ng mga ito. Ngunit sinabi pa rin ni Shin na di nila mapagkakaisa ang Middle Kingdom sa ganitong pamamaraan. Natawa na lang si Konki sa kanyang sinabi samantala pinilit ni Ringyoko si Bihei dahil baka ito lang ang makakaayos ng sitwasyon. Di daw naniniwala si Konki na papayag sa pagkakaisa ang Middle Kingdom dahil gagamit sila ng karahasan para masakop ito. Tinanggap na ni Kyukai na di ito maiintindihan ng dating mga bandido. Sinabi rin ni Kyukai na napatay na ni Shin si Keisha kaya dapat ay ipagkalat nila ito para tumaas ang moral ng kanilang army pero di pumayag si Konki kaya pinagbantaan siya ni Kyukai pero hinamon pa siya ng general na gawin ito. Saka pinag-utos na pugutan si Denyo, mabuti na lang ay dumating si Bihei kaya natigilan ang lahat. Pinaliwanag ni Bihei na isa lang itong di pagkakaintindihan pero naisip ni Shin na asal bandido na rin siya dahil sa pagsama nito sa Konki Army. At nang mahulog ang bracelet ay naisip ni Shin na nagnakaw din ito sa mga bangkay. Kaya naiyak ang captain at sinapak siya dahil di niya inaasahang magiging ganito si Bihei.
Maging si Kyukai ay pinalo siya dahil kinamumuhian na rin siya nito. Dahil dito ay pinapaalis na sila ni Konki bago pa magbago ang kanyang isip ngunit tuluyan ng tinanggal ni Shin si Bihei sa Hishin Force. Naisip ni Bihei na magbalik na lang sa kanilang village dahil tinanggal lang siya ni Shin pagkatapos ng pagbubuwis niya ng buhay at nang namatay niyang kapatid na si Bito para kay Shin. Pero nang marinig nilang may nang tatrash talk kay Shin ay siya pa ang unang nanuntok sa mga ito. Pero binugbog lang sila ng mga tauhan ni Konki na mas malalakas sa kanila, mabuti ay pinigilan ni Naki pero ayaw magpaawat kaya pinatay niya ito. At sinabing kahit si Raido ay natatakot kapag nagalit na siya. Humingi ng tawad si Kyukai dahil muntik nang mawala ng ulo si Denyo. Samantala nagising si Bihei na kasama ang captain. Sinabi ni Shin na noon ay pinagnakawan din niya ang mga sibilyan dahil labis na siyang nagugutom. Naalala din niya ang pangarap nila ni Hyo na maging mga general kahit wala pa silang ideya sa dark side ng mga ito. Kaya naisip niyang ayaw niyang matulad kay Konki kung siya ay magiging isang general. At humingi na rin ng tawad si Shin kay Bihei kaya napaiyak ang lahat ng mga kawal na nasa labas. Giit naman ni Bihei na malaki ang pagkakaiba ng kanilang unit sa Konki Army dahil sila ay busog ang mga puso. Kinabukasan ay nagtaka si Shin sa mensahe ng general na tatapusin na nito ang digmaan. Biglang dumating ang mensahero kaya nagmadali si Kisui na puntahan ang sinasabi nito. Nakita niya ang matanda nilang officer na nanghihina. Saka halos bumaliktad ang kanilang sikmura nang makita na ginawang palamuti ni Konki ang mga bangkay ng sibilyan bilang pagbabanta na gagawin din ito sa Lian. Nakita nilang patungo sila Konki sa direksyon ng Lian Castle kaya kinabahan sila Kisui at Batei na gawin nga ito sa kanilang mga pamilya. Dahil dito ay nagkaroon sila ng pagtatalo dahil ayaw iwan ni Kinmo ang Central Hill. Pinaliwanag ni Kinmo na mas mahalaga ang Central Hill upang mailigtas ang buong Show Kingdom. Subalit mas nang ibabaw ang awa ni Kisui sa Lian Castle dahil na rin sa naranasan nila noon. Kalaunan ay dumating ang malaking army sa Lian Castle kaya nagpanik ang lahat at nagsitago sa underground ang mga sibilyan upang subukang hindi na maulit ang nangyari noong trahedya. Subalit si General Kisui pala ang dumating dahil pinili nilang isuko ang Central Hill para sa Lian Castle. 2 araw bago ito maganap ay nakita nila Shin ang pag-alis nila Kisui. Pero nagpaiwan pa rin ang ilan sa pangunguna nila Yuying at Kinmo. Subalit mabilis lang silang winasak ng puwersa ng Qin hanggang sa tuluyan ng tumakbo ang mga ito. Samantala sila Konki ay nagpahabol lang sa katumakas dahil ang goal lang talaga nila ay mapauwi sila Kisui. Dahil dito ay tuluyan ng nagwagi ang Konki Army sa pagsakop sa buong Kokuyo Hills. Nagkaroon sila ng kasiyahan ngayong gabi. Sinabi ni Ten na ginamit ni Konki ang nalaman na impormasyon sa tulong ng Shaggy Gang upang mapauwi sila Kisui. Gayunpaman ay kinamumuhian niya pa rin ang strategy nito. Giit ni Naki na pinasakop ni Konki ang Central Hill sa show upang ang mga ito na ang gumawa ng bakod para sa kanila dahil alam ni Konki na kaya niyang pauwiin si Kisui. Dahil pa dito ay nabawasan sila ng maraming casualty pero si Konki lang ang nakakagawa ng ganito kadumi na strategy dahil kahit si Riboko ay hindi gagawa ng ganito. At nang magtanong daw si Naki sa isang matagal ng miyembro ay sinabing nagmula din sa matinding galit ang mga strategy na ginagawa ng general. Kinabukasan ay sila ang inutusan na magpatrol sa buong Kokuyo Hills na tinanggap naman ni Shin. Nagsimulang kilalanin nila Kyukai at Shin ang talento ni Konki pero alam nilang kailangang may mag-control dito kaya kailangan nilang makakuha ng mas mataas na posisyon kaya ginanahan si Shin na nanghingi ng suntok ni Kyukai na agad niyang pinagsisihan. Kumalat sa Middle Kingdom ang panalo ni Konki subalit inilihim ang pagkapatay ni Shin kay Keisha at pinagawa pa sila ng bakod bilang parusa sa pag-aaklas kay Konki. At di naman inaasahang nag-resign si Naki sa Konki Army at sumali sa Hishin Force. Humingi naman ng tawad si Riboko dahil di niya inaasahang mapapatay si Keisha. Dumating ang importanteng liham ni Saitoko at ilang araw ang lumipas ay dumating sila Riboko at ang hari ng Se sa Konyo. Nagagalit ang buong royal court sa pagdala ni Saitoko sa mga ito sa capital ng Qin at maging si Shoheikon ay di siya maintindihan. Kaya pinaliwanag ni Saitoko na pumayag ang show na dumaan sa kanila ang hari ng Se dahil magkapareho sila ni Riboko na nais makilala at makausap ang hari ng Qin. Pinuntahan nila ang hari ng Se na si Oken na pinagsilbihan ng mamahaling mga pagkain. Ngunit nais nitong si Saitoko lang ang makasama nila sa pag-uusap ni Sei. Pero naupo ang matanda sa gilid dahil nais niyang maiwan din ang Minister of the Left kaya sila Shoheikon lang ang umalis at pati na ang mga katulong. Medyo na-overwhelmed si Shobon sa aura ng dalawang hari sa kanyang harapan. Nagpasalamat si King Sei sa pag-withdraw ng Se noon sa coalition. Pero ipinagtapat ni Oken na ginawa niya ito dahil sa ganda ng offer ni Saitoko. Nagtungo daw si King Oken upang itanong ng personal ang mithiin ni King Sei na pagkaisahin ng Middle Kingdom dahil siguradong maraming buhay ang magiging kapalit nito kaya nais niyang malaman ang plano ni Sei sa pagpapatupad ng pagkakaisa pagkatapos ng digmaan. Kinabahan si Shobon para sa kanyang hari. Saka nagbanta pa si Oken na kung di maganda ang kanyang sagot ay siya ang bubuo ng pangalawang coalition para wasakin ang Qin. Pinaliwanag ni Sei na ang gagawin niya ay digmaan para sa pagbuo
pagbuo ng bagong nasyon at hindi paglupig sa ibang kaharian. Kaya hindi magiging mas mataas ang Qin sa mga masasakop nila kundi magiging magkakapantay-pantay sila. Nakitaan ng butas ni Oken ang sinasabi ni Sei dahil siguradong magkakagulo kung walang mamumuno sa 7 nasyon. Kaya sinabi ni Sei na ang magpapanatili ng kaayusan ay mga batas at walang mas mataas dito kahit na nasa posisyon. Napahanga ang tatlo sa kanilang narinig mula kay Sei. Dahil dito ay nakakita na ng liwanag si King Oken mula sa tila walang katapusan na digmaan. Kaya nais na ni Oken na suportahan si Sei pero dahil wala silang witness ay magiging vocal lang ang kanilang kontrata. Sa kabila nito ay alam ni Sei na di may iwasang magkaroon pa rin ng kaguluhan sa pagitan ng Sei at Qin Army. Kaya sinabi ni Oken na pag nangyari ito ay ipagtatanggol na lang nila ang bansa hanggang sa kamatayan. Ngunit ngayon ay nais daw niyang hindi na lumaban sa Qin dahil pabor siya sa plano ni King Sei kaya nagpasalamat ang hari ng Qin. Napahanga si Shobon kay Saitoko dahil ito ang dahilan kung ba't nakausap nila si King Oken at napasuko nila ito ng walang labanan. Pero nagbanta si Oken na kung magbago si Sei ay siya mismo ang papatay dito. Kapansin-pansin ang panghihina ng boses ni Saitoko na sinabing kasiyahan niya ang maging gabay para sa mga kaharian. Ngunit nagbabala si King Oken na si Riboko ang pinakamalaking hadlang sa nais nilang mangyari. Pero siniguro ni Sei na papatayin ito ng mga general ng Qin. Subalit ngayon ay kailangang makipag-usap ni Sei kay Riboko na naghihintay sa ibaba. Pag-alis ni King Sei ay hindi na nagsasalita si Saitoko. Saka napansin ni King Oken na pumanaw na ito ngunit nagawa pa nito ang huling misyon para sa mga tao. Matapos ang panalo sa Kokuyo Hills ay bumisita si Riboko kaya tinanong agad ni Sei kung ano ang pakay nito. Nakiusap si Riboko na itigil na ni Sei ang panaginip na pagkaisahin ng Middle Kingdom. Iginagalang niya daw si Sei dahil sa tagumpay sa Sai Castle at maging siya ay nais na rin matapos ang mga digmaan. Subalit nagbabala ito sa maraming buhay na mawawala kung pagpipilitan ni Sei ang kanyang pangarap. Di nakapagpigil si Shohei-kun pero di siya pinansin ni Riboko at sa halip ay iminungkahi nito ang Seven Nation Alliance. Naisip ni Shobon na mahirap ito dahil dalawang alyansa pa lang ay mahirap nang ma-maintain. Kaya sinabi ni Riboko na ang hangarin ng magiging alyansa ay kapayapaan at kung sino ang di sumunod ay wawasakin ang 6 na kaharian. Naniwala si Sei na epektibo ang suwestyon nito pero kinwestiyon niya kung susundin pa rin ba ito ng susunod na henerasyon. Kaya pinaalala ni Riboko na hindi naman papayag basta-basta ang mga kaharian na masakop lang ng Qin. Nakahanda daw si Sei na mabahira ng dugo kaya hinikayat niya si Riboko na pasukuin ang kanyang hari kung ayaw na nito ng patayan ngunit di ito nagustuhan nila Kane at nagbabala pa si Riboko. Napatanong si Shohei-kun kaya sinabi ni Riboko na ang unang matatapos daw ay ang Qin dahil siguradong pagtutulungan na naman sila ng ibang mga bansa. Kaya sinabi ni Shohei na tatapusin nila ang show gamit ang kanilang mga general bago pa ito mangyari. Pero nagbanta si Riboko na no match sa kanya ang kanilang mga general. At bago umalis ay sinabing ang Qin ang mawawasak sa digmaang ito. Nais ng mga vassal na patayin na ngayon si Riboko. Sagot ni Kaioko na di nila mapapasunod ang show kung di nila natalo si Riboko sa battlefield. Dahil sa usapan ay nawala na ang mga agam-agam nila Riboko kaya pinag-utos niyang mangalap agad ng 20,000 troops. Na-turnover ang paghawak ng Kokuyo Hills sa Gakoka Force dahil nagsasagawa pa ng recruitment ang Hishin Force. Nakausap ng magkapatid si Shin at di nila alam na ito ang captain ng Hishin Force. Sinimulan ni En ang tryout sa libo-libong nais mapasama sa 1,000 spot na kailangan ngunit maging sila Bihei ay naisip na di ito kakayanin kaya isa-isa nang bumagsak ang mga ito. Nais daw kasi ni Ten na mag-evolve sila dahil winalang-hiyalang sila ng elite force ni Keisha, kaya nais nilang mapili ang mga malalakas na bagong sundalo. Nagalit ang isang lalaki dahil dapat ay naglalaban daw sila ng espada. Kaya pinabigyan ni Suga ng tunay na espada ang mga ito pero tinalo lang niya ng wooden sword ang 10 makukulit. At sinabi ni Suga na kahit 100 pa niya ang sumugod ay di pa rin mananalo kay Captain Shin kaya napahanga ang mga ito. Nakita ni Shin na nabigo ang magkapatid na mukhang magagaling na archer. Alam ni Shin na nais ni Ten ng sariling archer squad. Pero dahil di nakapasa sa physical test ay kailangang tamaan nila ang target na doble ang layo sa normal. Ngunit di nila inaasahan na biglang tumira ang binata sa gitna ng mga tumatakbo at tinamaan pa ang bullseye. Napahanga sila dahil 10 beses na mas malayo ito sa normal target range at may mga tao pa. Tumira na rin ang kapatid nito. Nalaman nilang patay na ang ama ng mga ito pero noon ay kasama sa elite unit ni Lord Hugh. Dahil nagmula rin si Garo kay Lord Hugh ay nakilala niya ang ama ng dalawa na si Kang Yuan. Nagmula rin sila Garo at Gakurai sa Lord Hugh unit kaya nakilala nila ang ama ng dalawa na si Kang Yuan. Giit ni Gakurai na isa ito sa 10 pinakamagaling na archer at napatay din ito ang pinakasikat na archer ng Gi kaya pinagawa siya ni Lord Hugh ng kanilang elite archer unit. Ngunit maagang napatay si Kang Yuan bago pa ito makagawa ng sariling pangalan dahil sa pagliligtas niya sa grupo nila Gakurai kaya humingi siya ng tawad pero wala nang pake ang magkapatid. Dahil ang goal nila ngayon ay makasali sa Shin Force na idol nila dahil tila isang pinakawalang palaso daw ang strategy nila Shin sa battlefield. Pero nadulas si Sota na gusto rin nilang makita sila Ten at Kyukai.
Saka nakiusap na pasalihin sila sa Hishin Force at pumayag naman si Ten pero magsasanay sila ng matindi. At nang tignan ng target ay malupit talaga na archer ang dalawa. Dahil kay Sugan ay lalong na-inspire ang mga rookie na sumali sa Hishin Force. Kaya 1,000 nasa top physical shape ang na-recruit ng Hishin Force bilang paghahanda sa susunod na labanan. Palihim na nagtungo si Shobun Kon sa underground dahil alam niyang kakailanganin nila ang katalinuhan sa batas ng nakakulong ngayon na si Rishi. Gumagawa pa rin ng mga batas si Rishi kahit na alam niyang di na siya makakalaya ngunit tumanggi rin siyang tulungan sila Shobun. Kaya sinabi ni Shobun na pabor din ang yumaong si Saitoko sa nais ni Sei. Dahil dito ay naging interesado si Rishi na makipag-usap tungkol sa kung anong klaseng batas ang kailangan upang matupad ang pangarap ng hari. Saka nagmakaawa si Shobun upang pumayag itong tulungan sila. Pumayag naman si Rishi ngunit nagalit kay Shobun ang kanilang mga kasama. Kaya pinaliwanag ni Rishi na siya lang kasi ang may katalinuhan tungkol sa mga batas. Pinag-utos din ni Kingsei na tanggapin nila si Rishi dahil totoo ngang kailangan nila ito. Nag-request si Shoheiko na umalis muna ang lahat. Nang sila na lang ay sinabi ni Shoheiko na kung gagamit sila ng matinong taktika ay baka di nila masakop ang show dahil nagpapagawa na daw si Riboko ng mga base sa kanluran ng show upang pigilan ang pagsalakay nila mula sa Kokuyo Hills. Pero tataas ang porsyento nilang manalo kung susugod sila sa City of Yen na isang syudad ng show habang wala doon si Riboko. Ngunit delikado pa rin ito dahil maaari silang mapaligiran ng elite forces mula sa Kontan na capital ng show at kung mangyari ito ay katapusan na ng Qin. Gumawa sila ng maraming battle simulation pero lahat ng ito ay nauuwi lang sa pagkatalo ng Qin. Nagtungo na rin doon ang hari nang sinabi ni Moki na ang supply ng pagkain ang problema nila. Kaya nais ni Shohei na pag-isipan muna ito. Samantala nagsasagawa ng training ang bagong mga recruit bilang paghahanda. Nang dumating ang mensahe na ipinapatawag si Shin. Pagdating sa konyo ay nandoon rin sila Ohan at Moten at nagulat sila Shin na susugod sila sa City of Ye. Nang titigan ng board ay nalaman agad ni Moten ang impormasyon sa kanilang strategy. Babala ni Ohan na isa itong suicide mission dahil maaari silang matrap. Kaya sinabi ni Shohei na kailangan nilang maging flexible sa field upang maiwasan ito. At ang dahilan kaya individual unit silang tatlo ay upang magkaroon sila ng kakayahan na magdesisyon ng sarili. Saka nagtungo si Sei kaya lumuhad ang dalawa saka sinabing kung makagawa sila ng malupit na accomplishment ay gagawin na silang mga general. Kaya siniguro ni Shin na ibibigay nila ang lahat. Ngunit napatanong si Ten kung sino ang gagawin nilang commanding general. Nakahanda na ang buong hukbo ng Qin at naghihintay sila sa mga mamumuno. Tinawag ni Shoheiko ng magiging commander na si General Konki. Pero meron pang pangalawa at ito ay si Yu Tanwa kaya nahulog ang nainlove na Heki saka dumating ang mga mountain folks kung saan natuwa si Shin sa muli nilang pagkikita. Giit ni Shohei na magiging general sila Konki at Yu Tanwa ng sarili nilang mga army. Pero ang magiging pinakamataas na commanding general nila ay si Osen. Naramdaman nila ang karangalan sa pag-alis sa Konyo patungo sa battlefield. Nalaman nila Ten at Heki na ang mga commander at general lang ang nakakaalam ng lihim na pagsugod sa City of Ye. Wala rin daw tiwala si Heki kay Osen. Giit ni Ten na maging ang High Commander ay hindi buo ang tiwala sa pagkatao ni Osen pero ginawa pa rin nila itong commanding general dahil kinilala ito ni General Kusho ng 6th grade na siyang tactician noon ng 6th grade generals na siya ring nagturo kay Shohei Kon. Ipinagbili ni Shohei na maging flexible lang si Osen sa misyon. Samantala dumating ang hari upang ibigay ang ipinatago ni Shin na pole axe mula kay General Oki. Kaya magagamit na rin niya sa wakas ang ibinigay ng idol niyang mula sa 6th grade. Kalaunan ay nagsimula na ang tatlong malalaking hukbo sa pagkilos. Nakarating kay Riboko ang balita na patungo na ang Qin na may nasa 200,000 sundalo pero di nila alam ang lihim na plano ng Qin. Nag-e-enjoy si Shin sa pole axe ni General Oki. Nag-usap sila Ten at Yu Tanwa dahil ang grupo nila ang magkasama sa strategy at sinabi ni Yu Tanwa na alam niya kung paano pangunahan ng Shin Force. Magkukunwari silang aatake sa inihandang depensa ng show ngunit lihim na patungo ang iba sa City of Ye kaya nakadepende ang kanilang tagumpay kung maloloko ba nila si Riboko kaya kailangan nilang mag-ingat dahil siguradong merong spy sa ganito kalaking army. Pinapadala nila sa Jinan Castle ang kanilang mga supply ng pagkain pero may mga nakapasok na spy kaya nalaman ito ni General Shun Suiju. At meron pang lihim na underground sa Jinan kung saan iniimbak ang maraming supply. Nang umulan ay tumigil muna ang hukbo ng Qin upang makapagtipid sila ng lakas. Nakarating ang balita kay Shu Sui na nawawala ang mga spy nila sa Jinan kaya naghinala siyang merong sikretong strategy ang Qin. Samantala may dumating na mensahe kay Osen kaya pinag-utos niyang magmadali. Dumating din ang parehong balita sa show dahil ang tinutukoy pala ay ang pananamantala ng En habang busy sa Qin ang show. Nakarating na ang Qin army sa Jinan at agad na sinabi ni Osen ang tunay nilang destinasyon na City of Ye. Magkakaroon din ng kalayaan ng bawat unit pero natakot sila dahil pupugutan daw ang captain ng mabibigong squad. Ngunit di man lang nakaramdam ng takot ang malakas na trio. Sinamantala ni Ordo ang pagsakop sa mga show castle na kulang sa bantay.
Pero nang mabalitaan na patungo si Ordo sa City of Qing kung nasaan si General Shibasho ay nawala ang kanyang pag-aalala. Dahil si Shibasho ay tumanggi lang daw na maging Three Greats. Napag-usapan din nila ang report ni Shun Sui kaya naisip ni Riboko na baka target ng Qin ang City of Ye. Dumating ang maraming messenger bird ni Riboko upang sabihin sa hari ng show ang pagtatangka ng Qin sa Ye na malapit sa kanila sa Kontan. Giit ng elder na dapat nilang ipadala ang mga natitirang sundalo upang pigilan ang Qin pero nais ni King Tojo na bantayan lang siya ng mga ito. Pinagtatanggol ni Prime Minister Kokukai ang desisyon ng hari dahil isa siyang sip-sip. Samantala pabalik na si Riboko para ipagtanggol ang City of Ye. Di pinapansin ng buong hukbo ng Qin ang maliliit na kastilyo ng show. Subalit dumating ang isang hukbo ng show para subukang pabagalin ang kanilang takbo. Pero di nagbagal si Osen dahil ang Konki Army ang humarap dito kaya nagpatuloy sila. Napatingin na lang si Naki sa dati niyang grupo sa kaniyaya na siya ni Sosui. Kalaunan ay nakita nilang nakikipaglaban na rin ang Gyokuhu Force. At di nagtagal ay may sumugod pang dalawang hukbo kaya tinapatan din ito ng Qin upang makapagpatuloy sila Osen. Nakarating sa Konyo ang magandang progress ng kanilang pagsugod. Pagsapit ng gabi ay napag-usapan nila Ten na kasama nila sila Yu Tanwa sa naatasan na mananakop sa Laiwei na siyang national gate ng show. Kinabukasan ay nakarating na rin sila sa Laiwei kaya pinag-utos ni Osen na kumilos na sila Shin. Samantala naghahanda naman sa pagdepensa ang mga bantay sa national gate ng show. Gumawa ng mga hagdan ng Mountain Folks pero nag-alala pa rin si Moten kila Shin. Ngunit sigurado si Yu Tanwa na mabubuksan nila ang gate kaya maghintay na lang daw sila Shin dahil kumpiyansa ito sa mga elite force nila mula sa lagpas 100 na tribo dahil nagawa na ni Yu Tanwa na mapagkaisa ang lahat ng mga tribo. Nagsimulang mag-ingay ang mababangis na Mountain Folks at sa utos ni Yu Tanwa ay lalong lumakas ang war cry ng mga ito na nagpapayanig sa lupa at kahit sila Shin ay nakaramdam ng pagkatakot sa katuluyan ng sumugod na parang mga baliw ang mga ito. Nabahala si Ten na maging target lang sila ng mga archer. Ngunit nagawang makaiwas ng Famei tribe sa mga palaso. At sinubukan din nilang makapasok pero bumangga sila sa naisarado na gate saka inilagay na rin ang maraming hagdan. Nang mabalitaan ni Oha na nagsimula na ang pag-atake sa Laiwei ay nais niya ng mauna kaya ipinaubaya kay Konjo ang pag-asikaso sa kanyang unit pero nais na rin daw umalis ni Konjo. Ginawa ng show ang lahat para walang makaakyat. Kinakabahan ng bagong recruit sa kanilang nakikita kaya pinakalma sila ni Kyukai. Samantala nakapili na ng magandang spot si Yu Tanwa. Naiinip na si Shin kaya sinabi niyang baka bobo talaga si Yu Tanwa pero nasa likod niya na pala ito upang manghingi ng backup sa kanyang mga archer kaya ipinadala ang Archer Brothers kasama ang dalawang shield. Akala ng dalawang kasama ay napakalayo na ng kanilang posisyon pero para sa magkapatid ay napakalapit na nito kaya ayaw nilang umatake. Nasalag naman nila ang mga palaso ngunit nang makita na namamatay ang mga kakampi ay naglakas loob ng pumatay si Sojin kaya puro headshot niya ang mga kalaban na ikinatakot ng lahat kahit ng mga kakampi. Dahil dito ay naglakas loob na rin ang nakababatang kapatid na si Sotan pero kinakabahan ito kaya di makatama kaya pinakita ng kuya kung paano kaya nakaakyat na rin sa wakas si Bajio na walang awang pinagtatagpas ang mga ito. Saka sinipan ng malakas ang maraming shield na nagsimatayan. Sa pangunguna ni Bajio ay winasak nila ang depensa ng kalaban sa hagdan at nakita nila ang lihim na lagusan sa ibaba. Pinatay nila ang bantay at saka binuksan na nila ang gate saka pumasok sila Shin kaya napahanga sila Moten sa bilis ng Mountain Folks. Natatakot ang new recruits at nang mapatay ang kasama ay nawalan sila ng lakas. Napatay din ang isang corporal at natutukan na sila Rando. Mabuti na lang ay iniligtas sila nila Suga na binigyan sila ng advice na subukan lang nilang mabuhay sa una nilang laban. Ngunit lalo silang natakot nang makita ang malaking kalaban. Subalit agad lang itong pinatay ng kanilang Captain Shin. Pinagpapatay pa nito ang maraming sumugod kaya napahanga sila. Pero napansin ni Kyukai na nabibigatan pa ito sa sandata kaya tinamaan. Dumating ang maraming Mountain Folks kaya pinag-utos ni Shin na huwag silang magpahuli. Nang dumating sila Ohan ay nasakop na ng Qin ang Laiwei. Saka nakita nila si Shin na nagpapasikat sa itaas ng tore. Natigilan sila dahil napadaan si Osen na narinig nilang nais malaman ang sukat ng mga pader. Kaya sinabi ni Ten na magiging busy sila dahil dedepensahan nila ang Laiwei dahil dito dadaan ang supply ng kanilang pagkain. Nabalitaan ng paparating na show army na nasakop na ang Laiwei ngunit alam ni General Ko Sanrio na magagawa nito ng paraan ni Riboko. Subalit alam na rin pala ni Osen na isang trap lang ang Laiwei. Nagagalit si Rando dahil wala siyang nagawa sa labanan tapos tinukso pa siya ng mga kapwa rookie. Pinagalitan sila ni Captain Shosa dahil dapat ay mag-celebrate silang mga nakasurvive. Pero walang gana sila Rando na uminom dahil marami daw ang namatay. Kaya pinaliwanag ni Shosa na selebrasyon ito dahil nakaligtas sila sa unang laban. Giit ni Sugan na kailangan na nilang magpalakas. Ngunit binuko pa ni Shosa na noon ay nahihipa si Sugan sa takot. Napag-usapan din nila ang husay ni Sojin ngunit ang kapatid nitong si Sotan ay walang tinamaan. Kaya umiiyak siya ngayon dahil nasampal pala siya ng kuya kanina. Nakita ni Ten si Sojin na naisip na pabigat lang siya sa grupo kaya sinabi ni Ten na siya nga ang dahilan kaya sila nanalo.
At ang mga naranasan nila ay kasama sa pag-unlad ng kakayahan. Dahil sa sinabi ni Ten ay pupuntahan na ni Soljin ang kapatid. Nagkakagulo dahil di nila mahanap si General Osen. Samantala ngayon palang nakarating kay Riboko na nasakop ang Laiwei. Pero may tinatagong sikreto si Riboko kaya di siya nababahala. Nalaman ni Ten na pinapa-standby lang sila ni Osen ng 3 araw. Nakarating na rin kay Konki ang balitang nawawala ang commanding general. 2 araw na ay di pa rin bumabalik si Osen. Nagtungo si Konki dahil akala niya ay dalawa lang sila ni Yu Tanwa. Pagkaupo ni Konki ay sinabi ni Moten na alam nilang sinadyang mahina ang pundasyon ng Laiwei Castle pero walang ideya dito si Shin. Giit ni Ohan na ginawa ito ni Riboko upang madali itong mabawi at upang matrap nila ang sino mang pumasok sa teritoryo nila. Dahil dito ay di na nila magagamit ang strategy na ginawa ng High Commander. Giit ni Moten na may 3 option silang maaaring gawin. Una ay mag-iwan ng mas maraming bantay ngunit mahihirapan naman silang masakop ang Ye. Pangalawa ay ang ayusin ang kastilyo ngunit gahol na sila sa oras. Pangatlo ay ang umatras dahil dehado sila. Tutol si Shin sa pag-atres ngunit pabor ang mga kasama dahil sa panganib na maubos sila. Ngunit sinabi ni Konki ang ika-4 na opsyon na iwan nila ang Laiwei at sumugod ang buong hukbo at mabilis na sakupin ng Ye bago pa sila maubusan ng pagkain. Dahil si Osen daw ay kasalukuyan ng nasa Ye para tignan kung posible ito. Ngunit nang makita ni Osen ang disenyo ng bakod ay naisip niyang imposible itong masakop. Pinalabas niya ang mapa at doon mismo nag-isip ng strategy kaya kabado ang mga kasama. Sa kasamaang palad ay nakita sila ng mga bantay kaya agad na pinatay ni Ako. Dumating pa ang mas marami pero pinrotektahan pa rin nila si Osen. 2 araw ang lumipas ay nakabalik na rin sila Osen. At katulad ng naisip ni Konki ay pinag-utos nga ni Osen na sumugod ang buong hukbo sa Ye. Di inaasahan nila Riboko na ito ang gagawin ng Chin. Kaya pinag-utos niyang sabihin kay General Kucho na magtungo sa Laiwei. At pinaghahanda niya rin ang lahat ng army sa capital. Nabalitaan ito sa Seoul pero naisip ni Karin na matatalo ang Chin dahil sa napakagandang disenyo ng bakod ng Ye. Naisip ni Rien na pagtibayin din ang puwersa sa Hilaga. Pero di nag-aalala si Karin dahil aatake na rin daw ang Gi Army kaya mahahati na ang atensyon ni Mobo. At kapag natalo nila si Mobo ay didiretso sila sa Konyo upang tapusin ang Chin. Nababahala si Ten dahil suicide mission na ang ginagawa nila. Kaya sinabi ni Moten na ba't di kausapin ni Ohan ang ama. Maging ang mga officer ni Konki ay napapaisip kung mauubos ba sila. Pero ang tanging alam lang daw ni Konki ay hindi nagsisimula si Osen ng laban na di niya kayang ipanalo. Ang unang strategy ni Osen ay ang itapat ang 50,000 troops ni Yu Tanwa sa 90,000 troops ni Ko Sonryo. Patuloy na sumugod sila Shin nang makita ang kanilang mga supply ng pagkain. Saka lumiko si Osen na sinundan ng buong hukbo ng Chin. At nakita nila Shin na patungo sila sa isang maliit na kastilyo ng Shu. Ibinalita kay Riboko na napaalis na rin nila si General Ordo ng En dahil kay General Shibashu. Nasakop na ng Chin ang maliit na kastilyo ng Shu pero wala silang pinatay na mga tao dahil sa mahigpit na utos ni General Osen. Malaking palaisipan pa rin kila Ten at Moten kung ba't nagaksaya pa sila ng panahon gayong mauubusan na sila ng pagkain. Natatakot ang mamamayan ng Shu subalit naging mabuti si Osen sa kanila kaya imbis na patayin ay pinauwi niya na lang ang mga ito sa Ye Castle. Nagagalit na si Shin dahil tila di na ginagawa ni General Osen ang misyon ngunit tumindig ito sa kanyang harapan ng may nakakatakot na titig at sinabing tansyado niya kung kailan ang pagdating ni Riboko kaya sa ngayon ay dapat muna nilang sakupin ang iba pang mga maliliit na Shu Castle. Dumating ang report na nabawi na ng Shu ang Laiwei Castle kaya wala na silang lalabasan. Samantala ang Chin Army ay nagpatuloy sa pananakop kaya maraming mamamayan ang naglakbay patungo sa Ye Castle. Nagtataka na sila kaya sinabi ni Kyukai na strategy ito ni Osen upang maubusan ng pagkain ang Ye Castle. Pinuntahan ni Riboko ang 2 dating lieutenant ni former Great General Rin Shoujo na sila Gyuan at Zhao Ilong upang madagdagan ang kanilang puwersa dahil sa balak nilang cornerin ang Chin Army. Dumating si Tandang Hujo para ibalita na sinakop ng Chin ang marami nilang maliliit na kastilyo at pinauwi sa Ye ang marami nilang mamamayan. Dahil dito ay maaaring maubos ang nakaimbak na pagkain sa Ye. Subalit utos ng Lord of Ye na si Count Zhaoji na tulungan ang lahat ng ito kahit magkaubusan pa sila ng pagkain. Dahil sa strategy na ito ay nalaman ni Riboko na nais ni Osen na magutom sila bago pa maubusan ng pagkain ng Chin Army. Maging si Konki ay napahanga sa naisip ni Osen. Samantala kaharap ni Riboko ang walang kwentang hari na walang pake sa hinaharap ng show dahil malapit na rin siyang mamatay dahil sa kanyang lumalalang kalusugan. At bago pa siya umalis ay pinagbantaan pa siya nito. Subalit ang pag-asa ni Riboko ay nakatuon sa susunod sa trono na si Prince Gia na siyang pag-asa ng show. Giit ni Osen na kung susugod sila sa Ye ay mapapaligiran lang sila ng show army mula sa Yangtze at Laoyang Castle. Kaya pinaiwan niya
niya ang Konki Army sa Ye, at si Heki ay inutusan na magdala ng 10,000 kawal upang tulungan ang Mountain Queen na kalabanin ang 100,000 na Shou Army mula sa Laoyang dahil 50,000 lang ang mga mountain folks. Sa Yangtze naman ipapadala ni Osen ang natitira nilang army na nasa 88,000 dahil kailangan nila itong masakop dahil ito ang siguradong sasamahan ni Riboko sa pag-atake. Nang mabalitaan nito ni Riboko ay inutusan niya si Shun Suijo na pangunahan ng Laoyang Castle at gawin niyang lieutenant si General Ko Sanryu, samantala sila ay patungo sa Yangtze Castle upang harapin si Osen. Sa Laoyang ay nakarating kay Ko Sanryu ang utos ni Riboko na humingi sila ng tulong sa unit na nasa loob ng Laoyang. Nagtaka sila dahil malaki naman ang lamang nila sa bilang ng mga mountain folks pero alam ni Kosan na nag-iingat lang si Riboko. Samantala nakahanda anumang oras ang mountain folks sa pamumuno ni Yu Tanwa. Di daw akalain ng King of Figo na si Capro na lalaban sila ng magkasama dahil napagkaisa sila ng Mountain Queen. Napansin nilang kumikilos na ang Ing at Ong tribe kaya pinalipad ni Capro ang ibon upang magmasid sa kasumugod na ang mga ito na pinagpapatay ang mga kawawang sundalo ng Shou sa kaliwa at kanang unit. Umatake na rin ang main force sa pamumuno nila Bajio at Capro na sinagasaan lang ang mga kalaban. Samantala sa lugar ng Juhai Plain ay nakaposisyon na sa mataas at magkabilang bahagi sila Osen at Riboko. Napuno ng mga tao ang Ye Castle samantala sa labas ay patuloy na nakipaglaban si Ringyoko na kanang kamay ni Konki dahil di ito nakalaban sa Kokuyo Hill. Saka dumating ang mga request ng reinforcement ngunit si Maruan ang inutusan ni Konki na mag-command. Di makapaniwala sila Shin sa magiging positioning nila pero di tumanggi si Moten. Saka pinakita ang board ng kabuoang posisyon. Sa gitna ay may 60k soldiers si Riboko at si Osen naman ay may 58k. Sa kanan ay may 25k soldiers sila Ohan at General Ako at makakaharap nila ang 30k soldier nila Zhao Ilong, Manansi, at Yu Ying. Ngunit sa kaliwa ay 5,000 lang ang Gakoka Force laban sa 30,000 Dalian Army. Inilagay sa likod sila Shin dahil sila ang secret weapon. Kahit na 5,000 lang sila Moten ay nagsimula pa rin silang sumugod kaya pinag-utos ni Kozen na protektahan ng Young Lord ngunit giit ni Rikosen na isang magaling ng mandirigma si Moten. Nakarating kila Kisui ang report at agad na dumating si Moten na winasak ang depensa ng Lian Army. Kaya pinag-utos ni Kisui na likuran nila ang mga ito pero bago ito mangyari ay mabilis na umatras sila Moten. Ngunit hinabol pa rin sila ng mga ito na mas mabilis ang mga kabayo. Mabuti na lang ay tinulungan sila ni Rikosen kaya nakaikot sila at muling umatake sa mga kalaban ngunit umatras na rin ang mga ito kaya sila ang umatake mula sa likod na ikinainis ng sumugod na Batey. Dahil dito ay nagpasyang tumakbo sila Moten ngunit napakabilis ng kabayo nila Batey kaya mapapatay na ang dalawa nilang sugatan, mabuti ay iniligtas sila ng unit ni Lieutenant Kozen. Subalit napatay ni Batey ang dalawang sumugod. Kaya nagsugura na ang dalawang panig. Napansin ni Kisui na nasa 1,000 na agad ang nabawas sa kanya kaya pinag-utos sa buo niyang army na patayin si Moten. Subalit di nila inaasahan na ipapadala doon ni Osen ang officer niyang si General Mako sa pamamagitan ng wave formation upang maitago ang tunay na bilang nila. Pinagpapatay ng mga ito ang maraming sundalo ng Shou. Naisip ng kasama na wala namang kwenta ang Lian Army. Ngunit alam ni General Mako na dahil ito sa Gakoka Force kaya napahanga na rin siya kay Moten na kanina ay pinagdudahan niya ang kakayahan. Subalit nalaman ni Kisui na nasa 25,000 lang ang Qin Army sa left flank kaya mas nakakalamang ang 30,000 niya. Ngunit di niya sinabi sa mga kasama na libo-libo na rin ang nabawas sa kanila nang dahil na rin kay Moten. At di rin alam ni Kisui na umaayon ang lahat sa plano ni Osen. Naalala ni Osen nung niyaya niyang magtrabaho sa kanya si Moten subalit sinabi ng binata na mas unahin niya ang kanyang anak na si Ohan. Samantala sa kanan kung nasaan sila Ohan ay naghahanda na ang katapat nilang mga Shou General. Nagtataka si Banyu kung ba't wala pa silang natatanggap na command. Nang dumating si General Ako at sinabing reserve unit lang ang Gyokuhu Force. Ngunit nais ni Ohan na lumaban sa frontline at sinabing itigil na ang pagbibigay ng special treatment sa kanya. Ngunit sa paningin ng iba ay tila walang kumpiyansa si Osen sa kanyang anak. Saka pinaliwanag ni Ako na kakailanganin nila ang Gyokuhu Force sa tamang pagkakataon. Unang sumugod si General Yu Ying kaya sumugod na rin si General Ako at sinabi ni Konjo kay Ohan na ito ang kanang kamay ng kanyang ama kaya di maipagkakaila ang lakas at pride na meron ng Ako Army. Subalit kumilos na rin si Shou General Manansi at winasak ang Ako unit mula sa gilid nito. Kaya sumugod ang backup na cavalry unit ng Qin subalit meron ring inihanda si Manansi para sa kanila kaya nakapagpatuloy ito sa pagpatay sa Qin soldiers. Kahit wala pang komanda ay sumugod na sila Ohan at pinagpapatay ang maraming sundalo ng Shou. Dahil dito ay nagpasya na lang si Ako na tulungan itong cornerin si Manansi. Balak ni Ohan na lumapit kay Manansi kaya pinasamahan ito ni Konjo kay Gongkang. Saka naisip nilang tumatalino na talaga sa strategy si Ohan na nagmana sa kanyang ama. Humingi rin ng tulong si Gongkang kay Sia Gio. Ngunit sinalubong sila at hinati sa gitna ni Manansi ang dalawang kasama.
Nagpakilala si Manansi ngunit ngayon lang daw narinig ni Ohan ang kanyang pangalan. Inatake siya ni Ohan ngunit walang kwenta saka pinag-usapan nila ang tungkol sa magkaibang ideolohiya kaya sila naglalaban. Umatake ng mabilis si Ohan at tinamaan ang armor nito. Napansin ng mga kasama na mas malakas na ngayon ang Young Lord. Sa katunayan ay napahanga rin niya maging si Manansi. Ngunit malapit na ang reinforcement ng Chin kaya nang sumugod ay hinawakan niya ang binata at muntik nang masuntok pero nakatakas ito. At sinabing marami na daw binasag na bungo ang kanyang kamao. Binigay sa kanya ng kasama ang sandata upang masalag ang atake ni General Ako. Napansin ni Zhao Ilang na nakarecover ang unit ni Yu Ying dahil kay Manansi. Si Shin naman ay inutusan ni Osen na tumulong sa left flank at kunin ang ulo ng isang show general. Samantala sa kabilang bahagi ay nakikipagpatayan na rin ang Mountain Folk sa army ni Ko Sanrio at napansin ni Heki na napakalalakas ng army ni Yu Tanwa. Dumating sa gitna si Shun Suijo na may kinaladkad na Mountain Folk saka pinagpapatay bilang pagbabanta kaya tinandaan siya ni Yu Tanwa. Pagdating ay pinag-utos ni Shun Suijo na umatras sila patungo sa Laoyang Castle upang siguruhing mauubos nila ang mga kalaban at walang makarating kay Riboko. Nais din niyang humingi ng tulong sa tribo sa Laoyang ngunit nagdadalawang isip si Ko Sanrio. Umatras nga ang Show Army kaya sumunod sila Yu Tanwa at alam nilang may reinforcement ang mga ito sa patutunguhan. Sa destinasyon ay nakita nila ang mga lobo na pagmamay-ari ng malulupit na Kwanrong tribe mula sa Laoyang Castle. Nagtaka ang mga kasama kung ba't nasa teritoryo ng Show ang mga ito kaya sinabi ni Shun Suijo na nauna pa ang mga ito sa kanila kaya nakipagbabutihan na lang ang Show subalit di pa rin sila nito tanggap. Biglang sumugod ang mga ito kaya gumawa ng daan ang Show Army at nagbabala si Yu Tanwa ngunit pinagpapatay agad ang marami niyang tauhan. Muntik nang patayin ng King of Kwanrong si Shun Suijo ngunit nagsalita ito ng kanilang lingwahe. Kaibigan pala ito ni Riboko dahil binibigyan daw siya ng masarap na karne ng tupa kada taon pero delikado pa rin na patayin sila nito kaya kabado ang lahat. Mabuti na lang ay pumayag ito kapalit ng karne ng matandang tupa taon-taon simula ngayon. Nagbabala si Shun Suijo kay Yu Tanwa pero kilala na pala ito ng Kwanrong King. Patuloy ang pagsugod ng Kwanrong tribe kaya nagpas siyang umatras sila Yu Tanwa ngunit balak habulin ng Kwanrong King. Ngunit nagpas siya ang Mountain Queen na kunin ng bundok kaya sumugod sila at nanalo pa rin kahit alanganin ang posisyon. At mula dito ay pinagpapana nila ang mga warrior ng Kwanrong tribe na nasa ibaba ngunit umakyat din ng iba na winasak lang ni Yu Tanwa. Nagpa-translate si Capro upang sabihin kay Heki na nakagawa ng base si Yu Tanwa at kailangan nilang mag-regroup upang umatake pero alam na daw ni Heki ang sitwasyon. Samantala palihim na nagtungo sila Shin sa left flank sa utos ni General Osen. Nakita ng Hishin Force na masyadong malalim ang pinasok ng Mako Army. Nakita rin nilang malapit na ang Gakuka Force kay Kisui. Dahil target rin nila si Kisui ay pinag-utos ni Shin na kumilos. Patungo na sila Shin kay Kisui saka pinag-utos na iangat ang flag nila dahil mapapansin rin naman sila ng mga ito. Nabahala si Kisui dahil pinagtutulungan siya ng 3 unit kaya pinag-utos na umatras muna sila ngunit masisira ang kanilang formation kaya nagpresenta ang Ryuto unit na sumugod upang ipaghiganti si General Ryuto na pinatay ni Kyukai. Patuloy ang pagwawala ni Batei ngunit di pa rin siya makaalis dahil sa tatag ng Mako unit. Dumating ang mga tauhan ni Ryuto na pinagpapatay ni Kyukai saka nagpatuloy sila sa pagsugod at nang makita ni Moten ay sumabay sila dito. Mas lalong lumalala ang sitwasyon para kay Kisui dahil napapaligiran na siya ng unit nila Shin at Moten. Subalit di inaasahan na darating si Riboko na chin-up-chop ang katawan ni General Mako. Di inaasahan ni Kisui na nagtungo doon ang commanding general. Ipinamalita ni Kisui ang tagumpay ni Riboko kaya biglang tumaas ang moral ng show na sinagasaan lang ang Chin soldiers kaya nawala ang pagkakataon nila Shin. Nag-iisip pa si Ten ngunit sumugod na si Shin kaya sinamahan nila ito. Si Riboko pala ang target ni Shin ngunit naiiwan sila dahil mas mabilis ang kabayo ng mga ito. Nakuha pang manginis ni Riboko pero nagpapahabol lang pala ito sa isang trap na nalaman ni Ten kaya tumigil sila at nagbanta na lang si Shin na ang pole axe ni Oki ang gagamitin upang pugutan ng ulo si Riboko. Pagbalik ay nakita nila Shin na natatalo na sila. Dumating si Moten at sinabing kailangan nilang manalo sa left flank dahil dito nakasalalay ang buong digmaan. Nawala ng pag-asa ang mga officer ni General Mako nang dumating sila Shin at Moten para iligtas ang mga ito. Bagamat nawala ng pag-asa ay kinausap sila ni Moten upang ibalik ang kanilang naglahong moral. Napilitan ng officer ni Mako na magsinungaling na nakaligtas ang kanilang general. Nagtaka si Shin kaya giit ni Moten na kailangan ito upang di maubos ang buong Mako unit. Saka gumawa ng plano si Moten na buhayin ang iba pang unit na nawala ng pag-asa. Sumugod si Shin ngunit nahihirapan ang kanyang mga kasama kaya tinulungan sila ng captain. Pinagpapatay ni Rikusen ang mga kalaban at doon nila itinayo
Konjo ang flag ni General Mako upang makita ng mga kawal nito ngunit naging target din sila ng Show Cavalry. Gayunpaman ay sinabi ng officer na nakaligtas ang kanilang general kaya nabuhay ang loob ng mga ito. Napahanga sila Ten sa lakas ng mga kawal ni Mako ngunit alam ni Moten na kailangan nila ng bagong strategy upang makasurvive ang mga ito. Nagtaka si Batey kung ba't lumakas muli ang mga kalaban. Nais ni Moten na magpadala pa ng mga reinforcement ngunit nag-aalala na ang mga kasama sa sarili nilang unit. Maging si Ten ay naintindihan na ang nais gawin ni Moten at napahanga din siya sa husay nito sa strategy. Sumugod sila Batey at target nila ang grupo nila Shin. Nais kalabanin ni Shin si Batey pero pinaalala ni Q kay ang utos na huwag niya itong lalabanan dahil mas malakas ito sa kanila. Sa halip ay magpahabol daw sila upang mapalayo si Batey sa digmaan. Saka nagbigay sila Moten ng signal upang lumabas ang 3,000 niyang itinagong cavalry sa pamumuno ni Kozen upang maging reinforcement kila Rikusen. Tapos nag-push sila sa frontline patungo sa headquarters ni Kisui. Kinuha ni Kisui ang poleaxe at sinalubong na rin sila. Kaya pinag-utos ni Moten na gumawa ng formation upang kalabanin si General Kisui. Natapos na ang malagim na digmaan sa bandang Laoyang Castle para sa araw na ito. Ngunit napakaraming namatay sa mga kawal ni Yu Tanwa kaya inis na inis ito. Dumating naman ang balita kay Riboko na natalo si Kisui at nahanap na rin ni Shin si Moten na bayani ng digmaan. Samantala sa City of Ye ay nagugutom na ang mga tao. Pero sila Konki ay niluluto ang mga kabayong napapatay sa laban at nakatulog na agad si Ringyoko dahil gamit na gamit sila sa digmaan. Nakarating sa Gyokuhu Force ang pagkamatay ng kaliwang kamay ni Osen na si Mako. Ngunit alam daw ni Ohan na mga pyesa lang ang turing ng kanyang ama sa mga tauhan kaya papalitan niya lang ito ng walang halong emosyon. Nang dahil sa tagumpay ni Moten ay nagpasalamat sa kanya ang mga nakaligtas mula sa Mako Army. Saka dumating ang mensahero ni Osen at sinabi na ginagawa niyang pansamantalang general si Moten upang maging pinuno ng buong left flank kaya nabigla din ang mga kasama at sumaludo sa kanya ang Mako Army. Ang Shin Force daw ay pinapauwi na sa Central Army. Nag-alala si General Ako sa left flank kaya sinabi ni Osen na may tiwala siya sa talino ng anak ni Mobo. Ngunit kinabukasan ay alam niyang may magsisimula na rin sa right flank. Kinabukasan ay naghanda kaagad ang Gyokuhu Force at Ako Army. Ngunit nakahanda na rin si Zhao Ilang. Sumugod na ang magkabilang panig at nagpatayan ng mga kawal ngunit napansin ng Qin na di kumikilos ang ibang unit ng show. Kagabi ay sinabi ni Zhao Ilang na may isusunod sila sa pagkamatay ni General Mako. Sumugod na rin ang Zhao Ilang unit na nagmula sa likod. Pinagtibay naman ng Qin ang mga shield subalit lumiko lang ang mga ito at sa grupo ni Ohan umatake. Kaya sumugod sila Ako upang iligtas ang Young Lord subalit dumating si Manansi para pigilan si Ako. Kaya ang mga kasama na lang ang inutusan niyang tumulong kay Ohan. Nagsimula na rin ang baliw na si Yu Ying habang hirap na sila Gongkang at Konjo ngunit nakatulala lang si Ohan. Naalala ni Ohan ang sinabi ni Moten kung saan nakikita niya na ang nakikita ng mga great general. Saka pinag-utos nito na samahan siya nila Banyo at Konju. Nabalita kay Zhao Ilang ang pagtakbo ng Gyokuhu Force ngunit alam nilang papatayin lang nila Xu Xiao at Xu Lin ang mga ito. Subalit isang decoy lang pala ang nakita dahil nakahiwalay pala sila Ohan at tumatakbo ng mabilis para di sila makorner kaya nakatagos na sila bago pa dumating sila Zhao Ilang. Ngunit nagtataka sila kung ba't dire-diretso sila Ohan patungo sa maraming show army. Lumiko sila Ohan ngunit pinaulanan sila ng mga palaso. Nagtataka si Konjo kaya sinabi ng Young Lord na patungo sila sa kahinaan ng show na siyang sulok ng formation. Naintindihan ni General Ako na binabalak ni Ohan ang pincer attack kaya pinag-utos niya ang pagsugod patungo sa direksyon nito. Sumugod na ang Young Lord at napahanga naman si Zhao Ilang sa talino ni Ohan. Makikita sa itaas ang pincer formation ng Qin sa show army at nabahala si Manansi pero pinag-utos na mag-focus sila sa pagpatay kay General Ako. Napakarami ng request na reinforcement ngunit nag-focus si Zhao Ilang kaya nakaisip siya ng pangontra sa pincer attack ni Ohan. Mabuti na lang ay sumugod si Yahua Jin para sa kanila. Pero pinag-utos din ni Ohan na magpadala ng 30 cavalry para protektahan ito saka nagpatuloy na naman ang patayan. Saka napansin nila Ako na napakalakas na ng kanilang Young Lord. Natapos na naman ang araw at nagpa siya si Riboko na magtungo kay Gyu-on. Nagalit si Batey dahil wala siyang aksyon ngayong araw dahil nagpa siya si Moten na maghintay at magbantay. Bakas ang ngiti ni Ohan dahil marami ang pumupuri sa kanyang talino kaya marami silang napatay. Kinilala na rin ni General Ako ang kanyang husay at niyaya siya sa strategy meeting. Nagkukunwari naman si Bihei na naiinis dahil wala sila sa labanan. Tinawag silang mga pagong ni Garo kaya nainis sa kanya si Suga na pinakalma ni Bihei pero ginatungan pa ni Sho sa kaya nainis na rin si Gakurai. Pero sinuntok ito ng captain na naiinis dahil baka matakot ang mga rookie sa kanila.
At siniguro na darating din ang panahon para sa Hishin Force pero naiinis siya sa magandang balita kay Ohan. Pero nagbibiruan lang pala sila para hindi maburyong. Inihanda na ang hapunan pero napansin nilang nabawasan ang rasyon ng pagkain. Pero kailangan nilang ilihim ito sa mga kasama para maiwasan ang panik. Kinabukasan ay naghihintay lang ang right flank ng Chin dahil gumalaw daw si Riboko kaya kailangan nilang magmasid. Kalaunan ay dumating ang 10,000 reinforcement ng show mula sa Central Army. Nabahala ang mga kasama ngunit pinaintindi ni Ohan na ang dumagdag sa kalaban nila ay nabawas naman sa kalaban ng kanyang ama sa Central Army kaya magpatuloy lang sila sa pagpatay sa mga ito kaya tumaas ang moral ng mga kawal at dinagdagan pa ito ni General Ako. Pero naisip ni Riboko na tatahimik din ang mga ito pag nalaman na kasing lakas ni Ren pa ang makakalaban nila na dati ring miyembro ng Three Greats na si Rin Shoujo at kasama pa nito ang dating lieutenant na si Gyu-on.